Tatlong construction worker ang patay habang dalawang iba pa ang sugatan ng matabunan sila ng gumuhong riprap sa Laurel, Batangas. Handa naman ang contractor na makipagtulungan sa mga pulis sa gagawing investigasyon. Live mula sa Batangas, saksi si Trisha Zafra. Trisha! Igan Mariz, pansamantalang ang itinigil ang construction ng isang retaining wall para sa isang resort dito sa gilid ng Aguinaldo Highway sa bahagi ng Barangay Dayap Itaas, Laurel, Batangas matapos itong gumuho ngayong hapon at ikamatay ng tatlo nilang construction worker. Dinatnan naming nakakordon na ang gilid ng bahaging ito ng Aguinaldo Highway sa Barangay Dayap Itaas sa bayan ng Laurel sa Batangas. Wala nang pinapalapit kasunod ng pagguho ng retaining wall o riprap sa construction site sa bangin sa gilid ng highway na para sa isang resort. Tatlong construction worker ang patay at dalawa ang nasaktan. Kwento ng 50 anyos na survivor na si Alfredo Bautista, abala raw sila sa paggawa bandang alas 3 ng hapon nang bigla raw bumagsak ang lupa sa taas ng ginagawa nilang riprap. Sasakyan ng malaki, narinig namin pagkaalis ng gumuho na. Ibig sabihin meron dumaang sasakyan Na malalaki, natigtig ang lupa. Pagkakakong pinaulan, disimparo natigis ang tubig pailalim, nalambot yun. Kasama si Alfredo sa mga natabunan. Mabuti na lang daw at nahukay agad siya at ang kasamang si Warde Montero ng mga katrabaho kaya nalapatan agad ng lunas. Pero hindi na pinalad sina Amil Montalvo, Rodel Tibang at Carlo Tenorio na nasawi dahil sa asphyxia o pagkaubos ng hininga ng matabunan ng lupa. Ayon sa site engineer ng contractor na Pilcon, tiniyak naman daw nilang ligtas ang site bago ang construction. Basta yung mga tauhan ko, ma'am, bago ko sila pagtrabahuin, gusto ko kompleto yung ano nila, yung mga safety, may kompleto ano nila, tawag dito. So, kompleto yung gamit nila, safety shoes, safety helmet, uniform. Magbibigay raw ng financial assistance ang Pilcon sa mga biktima at makikipagtulungan din daw sa investigasyon. Nakatakdaring mag-usap ang Pilcon at Laurel Police kaugnay ng kaligtasan ng site bago ituloy ang construction ng resort ngayong gumugulong ang investigasyon. Hindi po tapos sa aming pag-iimbestiga ay malalaman po namin yan kung ano magiging resulta sa aming investigasyon na gagawin. Igan Mariz, sinusuri sa magkahiwalay na ospital ngayon yung dalawang sugatan sa insidente pero maaari na rin daw silang umuwi sa kani-kanilang mga tahanan ngayong gabi. Samantala, nasa magkakahiwalay naman na funerarya yung tatlong nasawi at nakatakdang isailalim din ngayong gabi sa otopsiya. Live mula rito sa Batangas, ako si Trisha Zafra, ang inyong saksi.